Dito na sa Maynila, nagsimula siyang mag-eksperimento. Mula sa iba't ibang basura tulad ng papel, plastic at maging mga halaman, sinubukan niya upang mapatunayang epektibo ang kanyang nadiskubre. Sinabayan niya rin ito ng malalim na pag-aaral at research. So binudbud ko lang dyan yung dahon, bahala na siya nag-design. Pero ang pinakamaterialis nito, yung mga itinatapon ng tray ng itlog, nilikha natin ito, hindi para sabihin lang na ito kaya namin gumawa yan para pagkakita. Parang nananawagan din tayo. Hindi lamang sariling bersyon niya ng plywood ang kanyang natuklasan. Maging pangpalitada at hollow blocks, may sarili na rin siyang bersyon. At doon sa pang-plastering namin, lagyan mo lang siya ng simento, gamitin mo na. Usually, pagka umorder ka ng buhangin, magpapapinis ka ng bahay, bibistayin, itatapon yun. Pero yung tinapon, binili mo. Dito, sa idea natin, pag ibinigay, hindi mo na kailangan ng tubig. Lagyan mo ng simento, magtatrabaho ng tao kahit mag-isa lang. Wala nang bistay, wala nang itatapon, at hindi na gagamitan ng tubig. Ipinakita ni Alfred ang proseso kung paano nabubuo ang ilan sa kanyang mga likha. May mga finished product na rin nakahanda na pinasilip niya sa Responde team. Ito na yung mga hiningi namin sa school na mga papel na halos itatapon na. Ito, isa ito sa sangkap natin. Ito, water lily. Ginugupit-gupit muna namin yan. Pinaka-secret na eh. At pwede rin tayong gumawa ng hollow block. Pero pagka may maganda panahon, 2 araw lang siya. Batid natin na ang produktong likha ni Alfred may malaking ambag hindi lamang sa kanyang komunidad, ngunit maging sa ating kalikasan. Kaya naman ang Responde, agad na nakipag-ugnayan sa grupong Filipino Inventors Society sa pangunguna ng Pangulo nila na si Popoy Pagayon. Matapos lang ang aming panayam, tumulak agad ang Responde team kasama si Alfred at kanyang asawa sa South Triangle, Quezon City upang personal na may pakilala sa grupo ng mga inventor sa bansa ang mga likha ni Alfred. Dito sa one-stop shop ng Filipino Inventors Society Producers Cooperative kami nagtungo. Agad kaming hinarap ni Popoy at ipiniliwanag ang pangunahing ginagawa ng kanilang grupo. Siyempre, matagal na rin naman ang Filipino Inventors Society. Ang FIS is 1943 pa. Nung tayo ay pumasok at ang gusto ko ay talaga matulungan ang ating mga, lalo na maliliit na inventor natin, talaga pinangatawanan ko na yan. Kaya ako nag-set up ng display center at nakipag-tie up tayo sa DOST, no? Na pinaunlakan naman nila at magmula noon, about 12 years ago, marami na tayo natutulungan ng mga inventor at ngayon nga naku, nakakatuwa dahil makikita mo sumasabay na ang grupo namin ngayon sa mga pangangailangan ng ating bansa. Well, maraming assistance ang binibigay ng ating DOST, no? Lalo na ang TAPI, ang Technology Application Promotion Institute, na sila talaga yung number 1 na dapat mag-promote, mag-apply para talagang ma-promote ang ating mga inventor, ano? So, marami tayong natulungan, marami tayong binigyan ng assistance, binigyan ng, kung hindi kayang bigay ng DOST at marami reklamo, takbo sa akin, ako naman ang tumutulong. Si Alfred mismo ang nagpakita naman ng kanyang mga produkto at nagpaliwanag kung paano ito nabuo. Nice meeting you. Anong pangalan mo, Albert? Alfred Mataro po. Ito po, Sir Popoy. Yung mga use material, tapos may sangkap din ng iba't ibang klase ng dahon at mga halaman. Basta waste material. Waste material. Well, siguro unang-una yan, yung titignan natin yung kanyang produkto kung patentable. Dahil baka mamaya nga, mag-apply ka tapos meron naman na una sa'yo,
Pero inauna siya hindi rin naman niya na ma-market, di ba? Wala rin siya market. So, ang unang-unang tulong na magagawa siguro, ilalapit niya natin siya sa DOST para matulungan siya para pambili ng mga makina mo, equipment mo, mga devices, para makapagbuo ka. Kasi ang kayang ibigay ng DOST, mga equipment and machineries. No? Loan yun. Hanggang 3 milyon, pwede ka mabigyan. At saka yung pag-aaral, sila na libre, pag-aaralan nila kung ano yung tama para doon sa produkto mo, technology.